Yan, magandang hapon po muli sa bawat isa. So itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin ngayon. Ito pong 14 ways we are to be like Jesus. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang dapat na maging halimbawa po natin, dapat natularan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pinag-aaralan po natin ngayon ang mga paraan kung saan lalo po tayong magiging katulad ng ating Panginoon. Di ba po, tinuturo po sa mga church po natin na tayo po ay ambassador of Christ. Ambassador po tayo, ibig sabihin, nire-represent po natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. At sa mga ganitong paraan po, makikita po sa atin kung paano po ba tayo lalakad sa buhay Kristiyano po natin. Paano po ba mas lalong magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. At sa totoo lang po, yung mga pastor po natin ay marami nang naituturo po sa atin. At gusto ko po ituro po sa atin ngayon yung kasunod on how to be more like Jesus. Ano po? Punta po tayo sa number 9. We are to be like Jesus in number 9, walking in the light. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa 1 John chapter 1 verses 5 hanggang 7. And basahin ko po muna. At ang sabi po dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung mamumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kagaya nga po dito na nakasulat po sa verse 5 na ang Diyos po ay ilaw. Ibig sabihin po, siya po ay liwanag. At nagbibigay ng liwanag, sa totoo lang po kung babasahin po natin ang Revelation, sa langit po ay walang araw. Bakit? Dahil sapat na ang liwanag ng kalwalhatian na meron ang Diyos upang liwanagan ang buong kalangitan. At sa langit po at sa Diyos, walang kadiliman sa Kanya. Binasa din po natin kanina sa verse 6 na wala siyang kasalanan dahil nga wala siyang kadiliman. At kung sinasabi natin na tayo po ay kaisa ni Jesus, pero nananatili tayo sa kadiliman at sa pagkakasala, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ina-expect po ng Diyos na tayo na tumanggap na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Diba, itinuturo po sa atin to sa 2 Corinthians. Ano ba yung dating pagkatao na tinutukoy po dito? Yung pagkatao po natin na dating nasa kadiliman at makasalanan pa. Pero dahil tinanggap po natin ng Panginoong Yesus, siya ay naging liwanag. Nang dahil si Jesus po ay liwanag, ikaw ay naliwanagan. Amen po. At ang Biblia din po ang nagsasabi na ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Sapagkat si Jesus ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kaya nga po, nung hindi pa tayo Christian, nasa kadiliman pa tayo. Ibig sabihin, ligaw tayo, hindi natin madalas alam kung ano yung dapat na tamang gawin na naayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Tayo po ay bulag. Ibig sabihin, madilim pa ang ating paningin, hindi pa tayo naliliwanagan. Kaya ang sabi po sa verse 7, si Jesus po ay nananatili sa liwanag at siya ay lumalakad sa liwanag. Kung gusto po natin na maging katulad ng ating Panginoong Yesus, kailangan manatili din tayo sa liwanag. Kailangan lumakad din tayo sa liwanag ng Diyos. Masarap na nga maglakad sa isang lugar na maliwanag. Ganun din sa buhay po natin, sa buhay Kristiyano po natin. As long as kasama natin ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin, as long as kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, nasa liwanag tayo. At nakikita natin ang tamang daan, nakikita natin ang maayos na daan. At lalong mas nagiging katulad tayo ni Jesus sapagkat tayo po ay lumalakad sa kaliwanagan ng Diyos. Ang liwanag po na dulot ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng pagkakaisa.
At alam niyo po mga kapatid, dahil sa liwanag na nilalakaran natin, magiging maliwanag sa atin na makita ang kasalanan, maiiwasan natin ang kasalanan. Hindi tayo magkakasala sapagkat may liwanag na mula kay Jesus na ibang kasama natin ang liwanag na meron ang Panginoong Yesus. Kaya pag tayo lumalakad na kasamang Panginoong Yesus, maiiwasan natin ang pagkakasala, maging ang paglaban sa kalooban ng Diyos ay maiiwasan natin. Sabi nga po sa verse 7, nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Ito ang paraan upang lalo tayong maging katulad ni Jesus. Number 9, walking in the light. Kailangan nating lumakad sa liwanag na nagmumula sa Panginoong Yesus. At alam niyo po, dito po, we are to be like Jesus. Sa number 10, sabi niya dito, in unity with God. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa John chapter 17, verses 11, 21 to 23. Basahin ko po muna yung verse 11. Sabi po sa verse 11, at ngayon, wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako ay paparian sa iyo amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So kung gusto po natin na maging katulad ng Panginoong Yesus, kagaya niya, na nung panahong nabubuhay pa po siya dito sa sanlibutan, siya po ay in unity with God. Naalala po natin yung mga ginawa pong miracles ng Panginoon, siya po ay marunong makipag-isa sa kalooban ng Diyos. At siya po ay marunong makinig sa pinagagawa ng Diyos. Kung gusto po natin na lalong maging katulad ni Jesus, kailangan talaga nating makipag-isa sa Diyos. Ano pong ibig sabihin po nito? Sinasama mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa buhay mo. Nakikipag-isa, ibig sabihin po, nakikipag-isa po tayo sa kalooban ng Diyos. Makikipag-isa tayo sa katwiran ng Diyos. Kalooban ng Diyos, katwiran ng Diyos. At kita naman po natin sa buhay ng ating Panginoong Yesus na patuloy siyang nananatili sa kalooban ng Diyos. At kung paano ang Panginoong Yesus ay nanatili sa kalooban ng Diyos, ay dapat tayo rin. Dapat din tayong manatili sa kalooban ng Diyos. Tularan po natin ang Panginoong Yesus kung paanong naglingkod siya sa Diyos ng may katapatan. Dapat tayo din po ay maglingkod sa Diyos ng may katapatan. Kung paanong si Jesus po na ating Panginoon ay naglingkod ng may katwiran, ay dapat maglingkod din po tayo ng may katwiran. Amen po. Sabi niya dito, makiisa tayo sa Diyos at sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga po nung ilang mga magazine na pinag-aaralan po natin, sabi niya doon, following God's plan for your life. Ang kalooban ng Diyos ay maging masagana ka. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. Kalooban ng Diyos na paglingkuran mo siya. Kailangan nating makiisa sa Diyos upang lalo tayong maging katulad ng ating Panginoong Yesus. Siyempre, kung meron tayong gagayahin, ay gayahin natin kung ano ang naging mabuting halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga po dito sa verses 22 hanggang 23, at ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Na gaya naman natin ay isa, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Alam niyo po, yung glory ng Panginoong Yesus, yung pag-ibig ng Panginoong Yesus, ito ang nag-uudyok sa atin na magkaisa tayo upang lalo po tayong maging katulad ng Panginoong Yesus. Yung pong pag-ibig ng Diyos na nanatili po sa atin, yan ang maging yung pag-ibig natin sa Diyos. Ito ang mag-uudyok sa atin upang lalo tayong maging isa o kaisa in unity sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. At syempre, kapag nakikita ng mga tao na ikaw ay yung pang in unity with God, syempre lalo kang magiging katulad ng Panginoong Hesus. Lalong mas makikita si Jesus sa buhay at sa mga ginagawa po natin. Ano po? At ang sabi dito sa last,
sa aking pong topic, we are to be like Jesus in suffering for others. Makipagbukasan po tayo dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 21 hanggang 23. Basahin ko po sa verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So ito po, suffering. Sabi ng salita ng Diyos, ito pong pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So kung alam natin na tayo po ay tinawag ng Diyos, kalakip niyan yung mag-i-endure talaga tayo ng hardship. Magtitiis talaga tayo ng paghihirap. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. So ang Diyos po ay nagbigay ng mabuting halimbawa na dapat tularan na kung paanong siya ay nagtiis. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Talagang part ito ng calling natin, ang pagtitiis ng hirap. Tandaan natin mga kapatid, part man ng calling natin o ng pagkatawag ng Diyos sa atin ang magtiis ng hirap, pero ang pagtitiis po ng hirap ay hindi habang buhay. Amen po. Baka mamaya minsan sa pagdilingkod natin, ay sabi kasi sa 1 Peter, magtiis daw ako ng hirap. Ay, hindi naman laging nagtitiis ng hirap sa pagdilingkod sa Panginoon. Amen po. Sabi ko nga po kanina, kalooban din ng Diyos na sumagana ang buhay natin. Hindi always pagtitiis. Naniniwala ako na hindi rin always fundraising. Kundi darating yung time, sasagana din ang buhay po natin. Pero sa ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiis ng paghihirap. At alam niyo po dito, talagang dadaan tayo sa yung bang kalooban ng Diyos sa mga bagay na titiisin mo talaga ang persecution, struggle, atake ng kaaway, kailangan tiisin mo yan. Kailangan tiisin mo ang pagsubok. Kailangan tiisin mo ang ibang mga bagay o marami pang mga bagay, pero tandaan po natin, ang pagtitiis ng hirap ay hindi pang matagalan. Amen po. After ng pagtitiis na ito, tignan po natin, magtitiis ka ng hirap, magtitiis ka ng persecution, atake ng kaaway, pagsubok, at marami pang mga bagay, pero after ng pagtitiis na ito, dahil nalagpasan mo, pagkatapos niyan, malakas ka na. Amen po. Na kahit na alam mong may struggle, malakas ka kasi napagtiisan mo noon. Na kahit alam mong may persecution, pero nagiging baliwala na lang sa ibang mga bagay na narinig mo kasi nagtiis ka na noon eh. Ang Panginoong Yesus po sobrang dumaan sa dami ng persecution na kanyang narinig. And yet, ang Panginoong Yesus po ay nanatiling matapat sa paglilingkod niya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. At ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus po ang mabuting halimbawa na dapat nating tularan na maging kahit atake ng kaaway ay nagawang tiisin ng Panginoong Yesus para lang mag-set ng halimbawa sa atin. Pagsubok, dami niyang pagsubok na pinagdaanan. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, kasi nagawa mong magtiis kung paano ang Panginoong Yesus ay nagawang magtiis, matatapos mo rin, malalagpasan mo nilang lahat ng mga bagay nito. At alam niyo po, ang Panginoong Yesus po, kahit siya ay ininsulto, pero diyan gumanti. Nagkasala, hindi siya nagkasala. Kahit na inuudyokan siya, pero hindi nanalo ang udyok ng kaaway. Hindi siya nagkasala, hindi siya nagsinungaling. Pinahirapan, pero hindi nagbanta. Lahat ay ipinaubaya niya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay makatarungan. Talagang may suffering, pero wag ka mag-alala, makatarungan ng Diyos. Talagang may persecution, talagang may pag-atake ng kaaway, pero wag kang mag-alala, makatarungan ng Panginoon. Sabi nga po dito sa last verse po natin, sa Philippians 3:10, sabi sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ito po yung greatest dream ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang hangarin ko ngayon, tanging hangarin ko, specific, tanging hangarin, ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan
sa muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yung pakikibahagi po natin sa suffering ng ating Panginoong Yesus, nagpapakita yan na gusto mo siyang tularan. Kasi ang suffering din na yun ay matatapos din. Ulitin ko po, kung part man ng kung paano magiging kagaya natin ng Panginoong Yesus ay yung suffering for others o magtiis tayo ng paghihirap, yan po ay matatapos din. Kahit magpatuloy lang po tayo na maging katulad ni Yesus. Kasi kahit kailan, ito ang pangako ng Diyos. Dumaan ka man sa mabibigat na suliranin, kahit kailan, ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Ang Diyos po ay laging nandyan para sa atin. Kasama natin ang Panginoon. Nagsabi po doon, the more na ginagawa natin ito, lumalakad tayo sa liwanag, the more na tayo po ay nakikipag-isa sa Diyos, at the more na tayo po ay dumadaan sa pagtitiis ng kahirapan na ito o magtitiis ng hirap. Hindi lang po ito kahirapan pagdating sa pera, kundi pagdating kahirapan sa maging sa paglilingkod. Kasi talaga namang minsan kahit sa paglilingkod, nakakaranas tayo ng hirap. Minsan sa pamilya, makakaranas tayo ng hirap. Pero ang pagtitiis na yan ay hindi pang habang buhay. Matatapos din yan. Kung nakadeploy ka man ngayon sa outreach, may paghihirap kang pinagdaraanan, matatapos din yan. Kailangan mo lang malagpasan, at kapag katapos mong malagpasan yan, malakas ka na. Kasi tandaan po natin, kung nasan ka ngayon, ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hanggat nasa kalooban ka ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa natapos namin na Bible study sa hapon na ito. Salamat sa pagtuturo mo sa amin na kung paanong dapat na maging katulad mo, maging katulad ka namin, Panginoong Jesus. Kailangan namin, Lord, na lumakat sa kaliwanagan mo, Jesus. Kailangan naming makipag-isa sa Diyos, at kailangan naming tiisin ang mga bagay na ito, pero hindi pang matagalan, kundi matatapos din. At salamat sa mga pinagdaraanan namin, sapagkat ito ang nagtuturo sa amin kung paano maging matibay at kung paano maging malakas. Maraming salamat sa katagumpayan ng Facebook Live na ito. Sa lahat na papuri at salamat, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po muli sa ating lahat, at ingat po kayo palagi.